Grabe na po itong sunod-sunod na nadidiscover na mapanganib sa national security ng ating bansa at saka mga posibleng pananagutan ng nakarang administrasyon o mga dating opisyal ng pamahalaan na nakipagsabwatan sa China at sa mga negosyo ng China dito sa Pilipinas. Ito pong tinutukoy ko ay ito pong na-discover na nga na naging topic na rin natin ito, pero lumalalim pa yung issue dito sa operation ng National Grid Corporation of the Philippines. Dahil lumalabas na talagang kontrolado ito ng mga Chinese authority at ng Chinese businessman. Argabyado at walang proteksyon ang Pilipinas at Pilipino dito sa business na ito. At ito ay nangyari nung nakaraan pang pamahalaan. Dahan-dahang nadidiscover ng Marcos administration. Kaya palagay ko dapat kumilos ang ating pamahalaan na kung kinakailangang kansilahin or huwag nang i-renew ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines na nagsusupply ng power sa maraming lugar sa Pilipinas. Sila po yung nagmamay-ari ng malalaking tower na dito dumadaan ang supply ng enerhiya sa ating bansa, na ngayon ay parang merong remote control na kayang i-on, off ng Chinese authorities. Nakakabahala yan. Okay? Hindi ho biro. Paano ito pinayagan at nakalusot sa nakaraang gobyerno? Na ang mga nagpapatakbo dito ay mga taga-China. Hindi lang basta Filipino-Chinese or Chinese businessman. Kaya nga po nanggigigil ang mga congressman. At inaamin din ng dating cabinet secretary na si Attorney Melvin Matibag, na dating Pangulo ng Transco, na talaga walang kalaban-laban ang Pilipinas dito sa sistemang hawak ng National Grid Corporation of the Philippines. Talagang tinutukoy niya na talagang banta sa seguridad ng bansa ang kasalukuyang composition or mga opisyal at policy at ginagawa ng negosyong ito. Ang enerhiya ay isa sa tulay para gumanda ang ekonomiya ng bansa. Makahikayat tayo ng mga kapitalista na mamumuhunan sa Pilipinas dahil mahalaga ang enerhiya. Pero ito palang nagsusupply na tulad ng National Grid Corporation of the Philippines ay mukhang napasok na may mga political interest at may mga galaw na mang-agaw, manghimasok dito sa ating bayan na katulad ng China at ng mga negosyanteng nasa likod nito. Matindi po ito. Masyado lang technical ang pag-uusap dahil technical issue po yan. Pero nakasalalay ang ating bansa, ang seguridad dito sa issue ito. Kaya ang akin pong maitutulong at magagawa bilang political blogger at mamamahayag ay talakayin ito kung kinakailangan paulit-ulit para makarating sa taong bayan at sa kinaukulan ng mali at nakakaduda ang pinasok at bakit pinayagan ng gobyerno na makontrol ng dayuhan ang nagsusupply ng power dito sa ating bansa. Na may remote, pwede nilang i-off, pwede tayong isabotahe. Any comment, reaction sa isyong ito, sige lang po. I-share po ninyo ang mga pinag-uusapan para makarating sa lahat ng mga Pilipinong may pagmamahal ng totoo dito sa atin sa Pilipinas. Panagutin ang mga dating opisyal ng pamahalaang kasapakat nitong masyadong ibinigay na pabor sa Chinese group, Chinese community, Chinese government ang seguridad at enerhiya ng Pilipinas. Grabe po ito. Grabe ho itong nangyayaring ito. Okay? Sunod po na ating pag-usapan, eto na. Muli pong maglulunsad ng manhunt or malawakang paghahanap ang ating PNP dahil pinag-utos po ni Secretary John Vic Remulla ng DILG, Department of Interior and Local Government, na hanapin si Gerald Bantag, dating Director ng Bureau of Correction. Dahil ito mayroong warrant of arrest at pangunahing suspect, akusado doon sa kaso ni Percy Lapid. Ito'y matapos makareport sa PNP at DILG
na namataan, may nakakita kung saan ito nandoon ay pantukuyin. At dahil dyan, maghahanap ang lahat ng pulis, lalo na ang Criminal Investigation Detective Group. Ibig sabihin, si General Nicolas Torre III ang isa sa mga maghahanap dito. At alam naman natin, ibang klase maghanap ito kahit nasa ilalim ng lupa, hinahanap nito. Kahit nasa ilalim ng lupa, hindi makatago sa kanya, katulad ng kanyang ginawa nang siya nasa Davao pa kay Apollo Kibuloy. Nagtago sa ilalim ng lupa, nagtago kung saan-saan, pero nakita at hindi tinigilan ng halos 16 na araw diyan sa compound ni Kibuloy, nahuli at napilitang lumutang etong si Kibuloy. Ito ang gagawin at mangyayari kay Bantag at iba pang mga pinaghahanap ng batas na merong warrant of arrest. Again, walang personalan po ito. Sabi nga ni Secretary Remulla, merong court order, may warrant of arrest, dapat ipatupad. Iba rin po ang leadership, tapang at seryosong trabaho nitong si Secretary Remulla, yung kapatid ni Boying Remulla. At siyempre under General Marbil, mukhang ma-extend pa ang kanyang retirement. Mukhang hindi mag-retiro sa February 7. Baka ma-extend pa dahil may tiwala si Pangulong Marcos at si Secretary Remulla para pangasiwaan ni General Marbil ang PNP sa loob ng susunod na ilang buwan hanggang sa matapos ang eleksyon. Okay? At itong paghahanap kay Bantag, seryoso na po ito. Saan man siya nandoon, hahanapin daw po talaga. Kung di ako nagkakamali, mayroong reward system yan, di ba? Diba? Hindi ko alam kung magkaano. Alam ko mayroong reward eh. Noong araw pa, na kung sino makapagtuturo sa kanya, 1 million ata yan. So, inire-renew. Kasi lately, kung yung mapapansin, lumalabas sa social media. May mga comment itong si Bantag at may mga batiko sa gobyerno kung ano-ano. Pati sa mga isyong politikal, sinamasaw-saw yan sa kanyang mga comment sa social media. Ayaw ko nang i-post kasi alam ko ilabas kasi copyright yan. Pero nababasa ko yan eh. Lagi siyang paminsan-minsan may mga comment pa rin na para bang hindi siya hinahanap ng batas. So mukhang na-insulto ang gobyerno dito sa ginagawang ito na nagko-comment siya sa mga political issue pero siya ay pinaghahanap ng batas dahil merong warrant of arrest galing sa korte. At yan ang gagamitin para hanapin siya ng pulis, especially ng CIDG, kung saan man nagtatago. At makikipag-ugnayan din daw po ang DILG sa Interpol. Kung sakaling nasa labas na ito, makikipag-ugnayan sa International Police para hanapin si Gerald Bantag, dating Bureau of Correction Director na kilalang Maka Duterte or supporters ng mga Duterte. So, sunod-sunod po. Si Harry Roque hindi na makauwi rito kasama ang kanyang asawa. Dahil sa takot, dahil siya meron hong hinahanap ng Kongreso at meron nakabinbin na kasong cyber libel sa Quezon City at saka po qualified human trafficking sa Department of Justice na pag naipile ang kaso, non-bailable yan. So yan po ang nangyayari sa kanila. Puro kaso. Si Duterte, si Pulong Duterte, si Sara Duterte, at sila kung sino-sino pa na kanilang mga abogado, lahat puro kaso na inaabot. Lahat ng identify, ultimo mga vlogger nila. May mga kaso sa korte, sedition, inciting to sedition, at saka libel, cyber libel. Ayan po, yan ang totoo. Nasa record yan ng DOJ, prosecutors, na kung sa anong korte rito. Ayan ang nangyayari sa kanila. Kasi again, wala naman personalan, tumulong na lang kayo kasi sa ating pamahalaan, sa ating mga kababayan, para umunlad na tayo at magkaisa na ng totoo ang Pilipino. Huwag niyan yung pairalin yung makasariling galawan, makasariling interes para hawakan ng kapangyarihan at salapin ng bayan. Hindi po magtatagumpay ang illegal na pang-aagaw. Hindi magtatagumpay ang illegal na gawain, yung intriga, fake news at political na issue. Hindi yan pwede. Huling-huli na ng mamamayang Pilipino at ng gobyerno ang interes na personal, fake news at intriga na inyong ginagawa. Kaya tinuturing, siyempre, kayo po yung mga Pilipino pa rin. Kayo dapat nagmamalasakit, kaya lang hindi nyo ginagawa eh. Puro paninira eh. Ay hindi naman pwede yan. Dahil matitino na ang Pilipino. Alam nila ang tama at mali. Alam nila ang makasarili at hindi. Dahil nakikita at nababasa. Kaya naman itong aking mga channel. Hindi ho titigil na magpaliwanag kahit paulit-ulit ang mga isyu pa, pabalik-balik ang mga isyu. Hindi ko titigilan yan at ipaparating ko sa inyo na aking mga viewers ano ang nangyayari at ano ang dapat nating abangan. Kaya
Paki-like po ninyo, paki-share po ninyo ang lahat ng aking mga topic sa mga channel ko. Channel natin, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV. Ito yon.